Alam nyo, tayo mga Pilipino ay talagang likas na madiskarte. Lahat na lang ng bagay ay, alam mo yun, ginagawa natin ng paraan upang mapakinabangan. Katulad ng paghahanap ng shortcut. Ang ugali ng Pilipino ay hindi talaga pwedeng ibahin yan for many years to come. Tayo yung mga tipong taong mahilig dumiskarte. Kunwari, nalilate na tayo, naghahanap tayo ng shortcut upang mapalapit ang ating destinasyon. Dahil tayo mga Pilipino ay hindi sumusuko. Dito sa lugar ng San Pedro, Laguna ay ituturo ko sa inyo. May isang magandang shortcut na pwedeng daanan nyo. Ito ay isang malaking bagay dahil ito ay nagkukonekta kung galing ka sa San Pedro or pupunta ka ng iba't ibang bahagi ng Cavite. Mapadasma, mapakawit at kung saan-saan pa. Especially kasi mga karamihan nito ay hindi nakakaalam kung hindi ka taga San Pedro. So, yung mga taga Alabang dyan, mga taga Taguig or something na outside the metro, talagang hindi pa alam ito. Syempre kung naglalamove ka or mga Grab, magiging malaking bagay sa'yo tong daanan na to. Pero bago ko simulan or bago ko ituro sa inyo to, kayo rin ba naging fond na kayo sa paghahanap ng shortcut? Or especially kung gusto mong mapabilis yung iyong ruta papunta sa iyong destinasyon? Dahil ako rin naman ay inaamin ko na talagang ako yung tipo na tao na naghahanap ng mga ibang paraan kung halimbawa malalate na ako. So ako yung tipo na tao na naghahanap talaga ng way or shortcut para mapadali lalo yung pagpunta ko sa aking gustong puntahan. Alam ko ganun din kayo, 'di ba? Hindi nyo pwedeng ikailayan. Naghahanap kayo ng mga daanan na pwedeng diskartehan upang makaiwas sa trapiko. Syempre, Pinoy tayo Hindi mawawala sa atin yung malikhain, madiskarte sa buhay dahil dyan tayo pinatatag ng panahon. Mapalumang ninunuman natin yan. Yan na talaga ang diskarteng Pilipino. Pero ang ituturo kong daan preference nyo lang ito. Hindi ko naman sinasabi na pag dumaan kayo dito mapapabilis kayo. Syempre gusto ko lang naman ituro yung mga, alam nyo yun, yung mga way na pwede nyong mapakinabangan. Kung kunwari no choice na kayo, kailangan nyo na talagang gamitin tong daan na to. Kasi alam nyo yun, hindi, may iba't iba tayong paniniwala. Kung sa'yo malapit ito, sa akin malayo. Kung sa akin malapit ito, sa'yo naman ay malayo. So, nasa inyo pa rin, option nyo pa rin ito kung gagamitin nyo itong daanan na ito. So, ano pang hinihintay nyo? Kumuha na kayo ng mga tubig dyan, popcorn, o kahit anong snacks dahil ang vlog na ito ay medyo mahaba. Pero don't worry naman kasi sisiguraduhin ko sa inyo after this vlog, talagang magiging maalam na kayo when it comes to shortcutan dito sa San Pedro kasi talagang magiging tour guide nyo ako for today's video. Yun, so guys, magandang araw. Welcome back to my channel. So, ito na yung pinangako ko na pupuntahan natin ng isa sa daanan dito sa San Pedro kung saan kung gusto mo pumunta ng Carmona, ito yung pinaka-way mo, no? Ito yung pinaka-way mo para mapalapit papunta sa Carmona kasi usually kung taga San Pedro ka, dapat familiar ka sa daanan na alam mo yung Rosario Pasita to Southwoods. Di ba usually dumidiretso tayo, tuloy-tuloy tayo. Pero sa daanan na to mapapa-shortcut natin yung daanan from hindi na tayo dadaan doon. Instead, dadaan tayo sa isang tunnel na malamang sa malamang malaking bagay ito sa mga motorista na galing San Pedro to gusto pumunta ng Carmona or Southwoods. So I think kung yung iba familiar naman siguro na sa lugar na to kasi especially mga taga San Pedro siguro alam niya rin yung lugar na to. Pero itutur pa rin kita at mamaya ako nasasabihin syempre kung anong lugar na to. Habang nagbabalag ako ituturo ko rin kung saan siya, anong trademark na kailangan mong gamitin or kailangan matandaan para makapunta doon, 'di ba? Kasi sa daanan na 'yun, importante na malaman yung mga trademark syempre para hindi naman tayo, alam mo 'yun, hindi naman tayo maligaw. So habang padaan ako doon, sakto may pinapautos sa akin sina mama
na kumuha daw ako ng pera. Kaya parang naisip ko na rin nagawan tong vlog na to. Kasi feeling ko malaking bagay yun eh. Makakatulong yun. So tara, simulan na natin to. So ang pinakauna yung trademark is ito, Landayan. Familiar naman kayo sa arko ng Landayan, di ba? So yan yung pinakauna yung trademark. Yan. So mamaya tuturo ko sa yung pangalawa at kung saan kaliliko. So ang ganda ng panahon ngayon, no? It's hindi ko na alam kung anong araw ngayon. Wednesday ba o Huwebes? Alam nyo, as a freelancer kasi hindi ko na talaga napapansin yung araw. Feeling ko parang, alam mo yun, yung hindi mo na talaga alam kung anong araw na. Kasi hawak mo talaga yung oras mo eh. Yan talaga pag freelancer ka, no? Hawak mo na yung oras mo. Hindi dati no, sa BPO ako, grabe. Feeling ko parang ang tagal ng oras. Yung parang feeling mo gusto mo nang umuwi agad pero hindi ka makauwi ng bahay, oh. Ganun yung feeling ko talaga nung nagtatrabaho ako dati sa BPO. Pero thankfully God, nakakuha ko ng work from home job na ine-enjoy ko ngayon habang tumatagal. So ayun, so dito pag nakita nyo tong Watsons at Bank of Commerce, matik na yun, liliko tayo, especially yung bridge na to, ha. Yan, liliko tayo ng kanan. So, tandaan nyo, kanan. Ito, ha. Yan. So, kailangan makikita nyo to. Itong BPI. And then yung Bank of Commerce. Tigil muna tayo. Yan, para makita nyo. And then, itong bridge. Yan. Kung di ako magkakamali. Yan, BPI. So, from dito, tuloy-tuloy na tayo doon. Dire-diretso na yan dapat. Wala nang tigil yun. Mamaya, tuturo ko sa'yo kung saan tayo liliko. So dito naman sa Pasita kasi ang ganda lang dito sa Pasita, no, kasi all around na dito eh. Halos lahat dito makikita mo na. Kung halimbawa dito ka nakatira, parang hindi mo na kailangan lumayo pa ng Binyan Palengke para bumili ng mga andito. Kasi dito sa Pasita almost kompleto ka na eh. May mga supermarket na, may mga salon, may mga grocery stores, di ba? Wala ka ng hilingan, may mga lugawan. Kung gutom ka, may mga minute burger katulad nito, 'di ba? May mga Mills Beauty Salon, Pancit Asia. Ayan. So dito rin pala yung terminal papuntang Rosario. Yan, sasakay ka rin diyan. And then nandito rin yung isa sa pinakamalaking parking lot dito sa Pasita kasi ang maganda rito hindi mo na kailangan magbayad, mga kaibigan. Kumbaga libre na pinagagamit to sa mga kahit sino no, yung taga Pasita or hindi. So yun, I hope na tinatandaan nyo pa rin yung daanan natin. Sana matandaan nyo pa rin. Dire-diretso lang. At pag nakita nyo tong chop house na to, ayan, I think ayan, makikita nyo naman. Pag nakita nyo yan, kumaliwa na kayo. Ayun, no. Kung nakikita nyo yung rebulto, sa Rizal ba to? Hindi ko alam kung sa Rizal to. Wait, titignan ko lang, ha. Sino to? 4th degree patriotism. Ayan, so pag nakita mo to, si Gat Andres Bonifacio pala. Sorry guys, akala ko si Jose Rizal. Ayan, pag nakita nyo yung rebulto na yan, ni Gat Andres Bonifacio, kumaliwa na kayo. At yung post office dito sa Pasita, kumaliwa na agad kayo. Tandaan nyo tong daan na to, kasi bihira nakakaalam nito. Ang nakakaalam lang nito actually mga taga Pasita na legit at local ng taga Pasita lang. Hindi ito alam ng mga, alam mo yun, kung taga Metro Manila ka, Cavite ka na dumayo ka lang ng Pasita to San Pedro. Hindi, kasi siguro makikinabang sa ruta na to is yung mga naglalala move or yung mga nagde-deliver ng mga malalayong lugar. Ayun, oh. Yan, may ito kakanan ka pala doon, and pag nakita mo tong fire station, dumiretso ka na. Yan, diretso lang. So ang dami talagang bilihan dito, no? At ang babango pa. Nako po, kung ako yung tipong taong nagugutom kada oras, magugutom talaga ako rito. So ayan, dentist, kompleto no? Pasita is a very convenient place for you to live kasi hindi ka na talaga, wala na, hands up ka na, men. Hands up ka na. Ayan, mga baliwag lechon. Ito, dito pala sa place na to, ito, sa Comlab, nandyan, may isang vlogger dyan na sikat din, na iniidolo ko rin talaga when it comes to vlogging.
Loading ko yan. Yan yung gusto kong giyahin sa pagbablog, pero alam mo yun, masyado siyang magaling. Ako, baguhan pa lang. Si Ka-Motivation nga pala pangalan niya. Yun, so back to the ball game tayo. So I think nasusundan nyo pa naman yung vlog ko. Ayan, pag nakita nyo tong 7-Eleven, ito, ayan, 7-Eleven at yung Dali, intersection kasi to. Ang next nito is intersection, ayan, Uncle John's na dating mini stop, no? Nabutan ko pa yung mini stop, no? Nakakamiss yung mini stop, promise. Kung ako lang talaga tatanungin, nakakamiss ang mini stop. Ayan, ito, intersection to. So diretso lang to. Walang liliko. Dire-diretso lang to. Ayan, mini stop. Pasita Mini Mart. Dire-diretso lang yan pag nakita mo. Ang kinaganda lang sa panahon ngayon, hindi siya ganun kainit, no? Parang naghahalo yung ulan and then yung init. Parang, alam mo yun, nagko-contradict silang dalawa. Kaya, alam nyo guys, share ko lang sa inyo, no? Thoughts ko lang. Kaya ako sinimulan tong motovlog na to kasi madaldal akong tao behind the helmet, eh. Introvert ako, pero madaldal akong tao behind the helmet. So, why not? I will create a kind of a talk show sa loob na mismo ng helmet ko. Diba? Hindi ako, alam mo yun, hindi ako yung tipong tao na paladaldal kasi sa personal. Alam mo, pag nag-uusap tayo or bagong kakilala kita, mahihain talaga ako. Pero alam niyo, pag mag-isa lang ako, and then especially pag ako lang, nag-drive mag-isa, minsan kinakausap ko, hindi ako baliw, teka lang, hindi ako baliw. Kinakausap ko lang yung sarili ko sa helmet. Kaya, sabi ko, why not do a motovlog? Diba? Kasi feeling ko doon ako mag-click, eh. Doon magsisimula ang lahat. So, tinesting ko siya. Ngayon, hopefully magtuloy-tuloy at gumanda ang ikot ng mundo para sa YouTube account ko na Bitscoot. Yun, so actually yung channel name ko is may dahilan yan. Bit yung gamit ko ngayon. Ito, Bit, si Bit to. And then yung Scoot is scooter. So Bitscoot, di ba? Ang simple lang ng kaligayahan ko. Yun lang. Wait lang, bago tayo may titignan lang pala ako rito kasi may paborito akong footballan dito, eh. Hopefully bukas pa yung footballan dito kasi Japanese may-ari nito. And then ang sasarap ng mga football niya, guys. Ay wala, sarado. Sorry, mukhang naligaw ko ata kayo, pero babalik tayo, no worries. Kasi ang sarap ng football nila dyan. Ang football nga pala is a mashed potato na deep fried sa breadcrumbs or something na ganun. And then yung laman nun is may cheese pa sa loob, which is napakasarap talaga. Panalo, boy. At Japanese yung gumawa, Hindi ko lang alam kung Japanese chef si kuya or something na ganun, pero hindi ko talaga siya sure kung anong lahi niya. Pero Japanese siya. Siya na rin mismo nagsabi. Ayan. So dito, kung makikita nyo yun, itong sambat, ewan ko kita ba sa camera, yung sambat something. Ayun kung kita yan sa camera, ayun yung isa rin sa magiging trademark nyo. Ano meron dito? I think may ginagawa. Ayun, may ginagawa nga. So para magiging one way ito kasi ano to? Ayun, akala ko hindi ko tuloy. Ayan. So makikita nyo itong sambat, diretso lang. Tsaka yung sauce pa, tuloy-tuloy lang. And then ayan na, malapit na tayo mga guys. Ito na yung pinakahihintay nyo na daanan from San Pedro, kung galing kayo San Pedro, at kung mag-shortcut kayo to Carmona, to Dasma, at iba't ibang parte ng Cavite. Kasi ito guys, i-explain ko muna sa inyo. Basically, kung hindi ka taga Laguna, ito, ang diretso na to, ito, yung diretso na yan, ayan yung ituturo sa inyo ni Google Maps. Basically ayan lagi ang ituturo niya. Walang palya yon. Pero kung taga San Pedro ka at kung Pasita lokal ka, ito ang ituturo sa'yo ni Google Map. Kung makikita niyan, kakaliwa tayo dyan. Kasi sa loob niyan, ayun yung sinasabi kong tunnel. Basically, ito talaga yung yung pinaka-shortcut namin kung gusto namin pumunta ng Southwoods, Carmona, Dasma,
ito talaga. Kasi ito talaga yung, ayan o, katulad niya, dumidiretso sila. So ayan yung tinuturo ni Google Map. At itong daanan na to ay hindi tinuturo ni Google Map. 'Di ba? So tandaan nyo to pag nakita nyo na to, itong H-Tech AutoWorks and then yung International Cuisines, kakaliwa tayo ngayon. Ayan. Tawitan tayo. Ito. Ayan. So ang isang trademark nyo is DXB King Aircon. Ayan, ito rin yan. Yan, magiging trademark nyo rin dapat. Yan. So tuloy-tuloy tayo. Tuloy-tuloy lang to walang tigil. Ang laking tulong sa inyo to, promise. Kung naglalamove kayo or alam nyo yun, gumagamit kayo ng mga iba't ibang daanan or eksperimento lang ba, isa sa mga pinaka convenient way para daanan. So eto na, ayan na siya, ayan na yung tunnel na sinasabi ko. Ayan, titigil. Ang ano lang kasi dito guys, bigayan dito one way. So dito pakiramdaman, ayan, kung kita nyo na yung tunnel na sinasabi ko, dito pakiramdaman talaga. So kung sino mauuna, ayun yung unang papasok kasi hindi nga magkasya So ang problema, magiging one way ito. So kung sino yung unang pumasok, ayun na muna hanggang matapos yung flow ng traffic. Ayan. Ayan ganda Ayan yung Little Calbiang tunnel namin mga guys. Hindi ganun kalaki to, pero I'm proud of this kasi ito yung daanan namin pag ayaw namin dumaan doon kasi actually doon traffic nandilim. Pasensya na, didilim sa camera Ayan, nandilim. I-on natin ilaw natin. Ang dilim So ayan, di ba? Hindi siya ganun kahaba. Di katulad sa Kaibiyang na ang haba at ang laki. Ito hindi siya ganun kahaba at hindi rin siya ganun kalaki. Doon kasi sa Kaibiyang is ayun ito na, teka lang, bababa tayo. So ito yung itsura niya sa malayuan. Ayan, diyan tayo galing kanina So ayun ayan yung magiging itsura ng tunnel kung makikita nyo. Tapos ayan, pinakita ko lang sa inyo, hopefully kita sa camera ayun yung nyo. So ito, daanan na to papuntang Southwoods, Carmona, Dasma, iba't ibang parts ng Cavite kung gusto nyo dumaan. Kasi dito, ito na yung pinpoint na mga pwedeng, alam niyo yung alam na ni Google Map pag sinearch nyo. So yun, gusto ko lang talaga ituro sa inyo kasi ang laking bagay nito sa akin. Ako mukhang matagal na ako sa Laguna, especially dito sa San Pedro. Actually dahil na to is wala pa ako dito, pero may ganito ng daanan dito sa San Pedro. Di ba ang cool nun? Ako gusto ko lang naman ituro sa inyo to kasi kung mga non-San Pedro guys kayo, malamang malaking tulong sa inyo itong daanan na to kung gusto nyo talaga dumaan, 'di ba? So ayun, eto, kung gusto nyo pumunta ng Southwoods, galing doon, kakaliwa lang kayo dito. Ito yung pinaka trademark nyo, yung CVHAI and then yung Alpha Mart. Ayan, tuloy-tuloy lang to guys, tuloy-tuloy lang to, 'di ba? Laki tulong kasi doon ka maggagaling kanina. Sorry hindi ko naturo. Pag galing ka doon sa dinerecho ko, ayun yung tagos mo, ayun yung pinaka isahan mong daanan. So 'di ba, laki tulong nun guys. Kasi pag doon mga 5 minutes pa yun Diyan 2 minutes lang, yung 3 minutes na yun ang laking bagay na yun. Ang laking bagay na sakat ng oras yun. Ikaw ba naman magkaroon ka ng 5 minutes na ganun, 'di ba? Ika nga nila, time is gold. Yung oras pinapahalagaan yan. Kaya pag may mga ganong secret na daanan na alam mo yun, pwedeng mapakinabangan ba, ang laking tulong at ang laking bagay na yun kung tutuusin. So hopefully nagustuhan nyo yun. Dito ko na rin siguro tatapusin tong vlog na to kasi yun lang naman yung pakay ko, maturo sa inyo kasi hindi ko naman na kayo isasama na sa agenda natin today. Sorry kasi medyo personal yun, pero ayun lang naman, gusto ko lang naman kayo dalhin doon sa daanan na yun. Hopefully nakatulong yan, especially sa mga naglalalamove dyan or mga nag-grab,
joyride, na mga taga Binyan, na mga taga Muntinlupa na gusto dumaan ng Cavite or Dasma. So ayun nga pala, sorry hindi ko rin na-mention sa inyo. Itong dinadaanan ko is pag dinaretso nyo ito, Pacarmona to ha, Pacarmona to / Dasma / GMA. Yan, dito ka na rin, dito rin yung pwede mong daanan. And then huwag kayong mag-alala kung halimbawa medyo worry kayo o maubusan kayo ng gas dito, kasi maraming gasoline station dito within the road, kasi daanan na rin mismo. So hindi nyo na magiging problema yung gas dito. Ayun, so yun lang naman. Hopefully nagustuhan yung vlog ko. Dito na muna ako titigil para magpaalam sa inyo. So sana i-share nyo tong video na to kung nagustuhan nyo. Like, comment, and subscribe. Magandang araw sa inyo at peace out. Maraming salamat.